Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mong tanggapin at tamasahin ang mga mabubuting bagay mula sa Diyos? Ako po si Father Jonathan Letada, SVD, na bumabati po sa inyo ng I greet the God in you, who is the God in me, praise be Jesus, Mary, and Joseph. Ipinagdiriwang po natin sa linggong ito ang ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Ano po ang tema na pagninilayan natin, hindi lamang sa linggong ito, kundi sa buong linggo ng 26th week in ordinary time. Yung kataga po galing po sa ating ebanghelyo ngayon at ito'y talinhaga ng mayamang lalaki at si Lazaro na kapwa namatay. Very familiar sa inyo ang kwentong ito. Ano po yung kataga doon na very striking para sa akin? You receive what was good. Remember, my child, remember. You receive what was good during your lifetime. You receive what was good. Alam niyo, ang translation, kung kanina narinig niyo sa Ebanghelyo, ang translation ay, nagpasasa ka na sa buhay na ito. So, nagtanong-tanong ako ng mga translations kung kani-kanino at meron akong tinanungan din dito, kapwa ko pare, tinanong kung ano yung magandang translation na you receive what was good. Meron isang suggestion ay, tinamasa mo na ang mga mabubuting bagay. Pero bago mo siyempre tamasahin yung mga mabubuting bagay, may nagbigay sa iyo ng mabubuting bagay. At yung binigay sa iyo, tinanggap mo. Di ba? Tinanggap mo. Natanggap mo yung mga mabubuting bagay. At dahil natanggap mo at meron ka na, nariyan na sa iyo ang mabubuting bagay. Ngayon, you have all the right. Entitled ka na, Feeling mo entitled ka. You have all the right and freedom. Malaya ka na enjoyin ang lahat ng mabubuting bagay na binigay sa iyo ng Diyos. Tanungin kita, anong mabubuting bagay ang binigay sa iyo ng Diyos? Tinanggap mo mula sa Kanya at tinamasa mo na sa buhay na ito. Isang imahe na nakikita ko sa Diyos sa ating pagbasa ngayon ay ipinahayag sa ating responsorial sa Salmo Responsorio. Kay buti ng Diyos, kaluluwa ko'y purihin, dahil ang Panginoon ay butihin. Yes! God is good. All the time. Hindi lang God is good kung goody-goody tayo. Mabuti ang Diyos kung mabuti rin tayo. Bakit? Masama ba ang Diyos kapag masama tayo? Hindi. Mabuti pa rin ang Diyos kahit feeling natin masama tayo. Nagpapakasama at ipinapakita natin ang ating mga masasamang ugali. Take note of that. Mabuti ang Diyos. At ang kabutihan ng Diyos is forever. Unexhaustible. Hindi ito it's unconditional. Hindi ito nakakondisyon kung ano yung mga merits mo. Kung mabuti ka, mabuti din ang Diyos sa iyo. No. The truth is, God is good and ang kanyang kalikasan bilang Diyos ay mabuti. At araw-araw, pinapahayag ng Diyos ang kanyang kabutihan. At dahil tayo ay nanggaling sa Kanya, di ba? Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Kamukha natin ng Diyos. Ano yung isang katangian na nagpapakita ng mukha ng Diyos sa iyo? Mabuti. Kabutihan. Hindi ako naniniwala na ang tao ay likas na masama. Walang masamang tao. Siguro masamang mukha lang. Pero deep inside, ang lahat ng tao ay mabuti. Yes, nakakamali tayo, nakakagawa tayo ng kasalanan, pero hindi yun ang nagde-define
no, our weaknesses, our flaws, no, sabi ang kapangitan natin o kung pangit tayo, no, those things do not define of who we are. Hindi kailanman mababago ang kabutihan na nandyan sa iyo. Hindi mababago ang mga mabubuting bagay na ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Dahil nga napakabuti sa atin ng Diyos. At araw-araw, pinupuno niya tayo. Pinoprovide niya tayo. Nagpo-provide siya ng mga mabubuting bagay sa buhay natin. Ano ang nararapat nating gawin in response doon sa mga natanggap at tinatamasa nating mga mabubuting bagay? Pakinggan natin si Amos. Sa unang pagbasa, anong sabi ni Amos? Pwede ba maging sensitive ka rin sa paghihirap, mga pagtitiis na nararanasan ng kapwa mo? Dahil sa ating lack of insensitivity, wala na tayong pakialam. Basta enjoy! Party! Sabihin, bakit, Father? Pera mo ba ang ano ko? Pera mo ba ang ginastos ko? Pera ko naman to ah. Kaya I am entitled to enjoy, party, sayaw dito, inom dito, everything. I don't care kung gutom ka. I don't care kung wala kang makain. I don't care. Because I am entitled of this. You know, this is what is lacking sa atin. Wala namang masama kung marami kang blessings, masagana ang buhay mo. Those are blessings from God. But bakit dito mukha ang Diyos ay galit? Sa pananalita ni Amos sa mga Israelita, it is because many of them were insensitive to the plight, insensitive to the suffering, insensitive to the difficulties, insensitive to the hunger of others. And because we are insensitive, feeling natin para bang kawalan sa atin. Mamawawalan tayo kapag tayo ay magbibigay para sa iba. Hindi natutuwa ang Diyos. Nag-i-enjoy ka sa maluho at marangyang buhay habang ang iba ay naghihikahos. Alam niyo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na maginhawang buhay? Ang tunay na maginhawang buhay ay hindi nakikita sa pagpapasasa kung anong meron ka, kundi ang magkaroon ka ng puso na nararamdaman mo ang paghihirap at ito ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, ng inspirasyon na magbahagi ng biyaya na meron ka para sa iba. Pakinggan natin si San Pablo sa ikalawang pagbasa sa kanyang liham kay Timoteo. Sabi niya, live the faith, compete well. No? Kung makipag-competition ka, compete well for the faith. How? By living the values of righteousness, of devotion, of love, of gentleness. Mamuhay ka sa katwiran. Mamuhay ka sa kabanalan. Mamuhay ka sa pagtitiis. Katulad ng pagtitiis na dinaranas ng ating mga kapatid. At kaamuan. Don't forget all these values. Siguro, hindi lang ito values, kundi virtues. Because this is who you are. Marami sa atin nababago ang ugali kapag
may kapangyarihan na, di ba? Maraming pera, may posisyon, masagana ang buhay, mayaman na. Ba't nagbabago? Anong meron? Lumalaki ang ulo? Ha? Mabigyan mo lang ng titulo o kaya feeling entitled. Ay, kung nakakalimutan na yata kung sino siya. No. Please. Ha? Kung masagana ang buhay mo, the more na inaanyayahan ka na mamuhay saan? In holiness, in righteousness, and also sa pagtitiis at kaamuan. And last but not the least, sabi niya, be merciful and compassionate. Ito yung sigaw nung mayaman. Nung nararamdaman niya na naghihirap siya doon sa, tawag natin dito, sa Hades, no? Sa impyerno. No. Habag. Ito yung, ito yung kanyang dinasal. Lord, kahabagan mo ako. Pero nang nabubuhay, walang habag. Walang awa, hindi man lang maawa. Ha? Hindi lang sapat na maging mahabagin at mapagmalasakit tayo para sa iba. But I want to point out here, how about gratitude? Pagpapasalamat. Because you are able to feel mercy and compassion. Not pity for others, but the feeling of mercy and compassion. Grateful that you are given the opportunity to be merciful, to show mercy, to be compassionate, and to show compassion to others who are suffering today. May I invite you to pray. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Pinagpapala mo kami ng iyong pag-ibig. Patawarin mo kami sa panahon na naging makasarili kami. Naging maluho at marangya sa buhay at walang pakiramdam sa paghihirap ng iba. Bigyan mo kami ng pusong mahabagin, nagmamalasakit at nagbabahagi para sa kabutihan ng aming kapwa. Amen.